Igan, bubuo muna ng mga alituntunin ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa pag-livestream ng kanilang hearings dahil sa mga sensitibong impormasyon daw na tinatalakay. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Dagsan pa naman ang mga reklamong graft at malversation si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa isang substandard na flood control project sa La Union at ghost project sa Davao Occidental. May unang balita si Salima Refran. Hindi siya nakakonekta sa kabilang side ng dike. Nakapatong lang siya, peke eh. Dismayang inabot ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyonin ang dike at riprap na ito sa Bawang La Union noong Setyembre. Ang 2 metrong haba dapat ng tubong ikinabit sa dike. Wala pang isang talampakan at tila ipinatong lang sa lupa. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak ng mga tao. Nireklamo na ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman ang kumpanyang Silver Wolves Construction Corporation. Ang proyekto kasi nagkakalaga ng halos 180 million pesos. This was a project that was visited several weeks ago, which was found to be very substandard, but already fully paid, even if it was not yet completed. Ang Silver Wolves inuugnay kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila ay nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Kausap na ng Ombudsman ng AMLAC para humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na ghost flood control project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi mo ba siya iniisip? Iniisip ko rin po kasi Bakit ka nagbayad ng hindi kami ng flood control eh. Hindi lang ho na kompleto eh. Ang masama hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God. Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo, hindi tapos yan? 20 DPWH personnel pa ang nilistang respondent sa 2 reklamo. It is non-payable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Remulla, may isa pang kongresistang iniimbestigahan sa posibleng koneksyon sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think siya pa yung congressman, is a beneficial owner of the construction company. Sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap ni Pleito at ni Bautista. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have rules
of whether they consent or not. Dagdag pa ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.